Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay ubusin, upang siya ay makapili, mapag-irog na Diyos natin. Alakak, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas na dapat kamting kaganapan ng sambayanan. Ipagkaloob kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang may dadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol.
sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at puot ang babagsak sa lumikha ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego, sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Tanging sa Diyos lang ako maasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang sa ati lulunas. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang ikapu ng yerbabuena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon."
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating mabuting balita ay pagpapatuloy ng ating mabuting balita kahapon, sapagkat narinig din natin kahapon na sinabihan ni Jesus ang mga tao, lalo tigit ang mga Pariseyo na kawawa kayo, kasi sinimulan ito sa paghuhugas ng kamay, na dito'y pinagbigyan diin ng ating Panginoong Hesus na sa pagtupad ninyo ng ritual ng paghuhugas ng kamay, ay kailangan meron ding nangyayaring paghuhugas sa kaloob-looban ninyo. At sa ating mabuting balita, ay dito'y napakaganda ng pinaaalala ni Jesus. Ano yung pinapaalala ni Jesus? Kung ano ang inyong turo, yan din ang buhay ninyo. Sa madaling salita, pinaalalahanan ng Panginoong Hesus sa mga Pariseyo, buntot nyo, hila nyo. Sapagkat kita na ng Panginoong Hesus, ang gagaling nilang magturo, subalit pagdating sa aktwal na pagsasabuhay, bokya sila lahat. Anong sabi sa una? Kawawa kayong mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerbabuena, ng ruda, at iba pang gulayin. Sabi dito ng Panginoong Hesus, tama naman yun, tama naman yun na kayo ay magbigay ng ikapo, sapagkat ang tawag niyan ay tithes, Kapag nag-anihan, ang mga Hudyo, sila'y nagbibigay ng 10 bahagi. Pero bakit ganito ang sinabi ng Panginoong Hesus? Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Ibinebenta nila ang mga ito sa mataas na na presyo. Ibinigay nga iyan, ibinigay iyan sa templo para handog sa Panginoon. Pero anong ginawa ninyo? Binenta nyo sa iba na mas mataas ang halaga. Kaya nga sabi dito, kinaliligtaan ninyo ang katarungan. Yan ay binigay yung ikapo para sa templo. Bakit mo binebenta? Hindi ba? At kinaliligtaan ninyo ang pag-ibig sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi lahat ng oras maganda ang ani ng mga magsasaka. Hindi katotohanan. Minsan napepeste. Pero anong ginagawa nila? Kahit na napeste ang mga tao sa kanilang gulayin, anong sasabihin nila? Magbigay pa rin kayo ng ikapo. Ay, paano nga magbibigay? Ay, ang kanilang ani ay kakaunti, di ba? Hindi ba ito sinasabi, act of charity? Hindi na nga naging maganda, sisingilin mo pa, di ba? At hindi lang yun, talagang pinarurusahan pa nila pag di nagbigay. Yan sabi ng Panginoon, kaya nalilimutan nila ang katarungan at kinaliligtaan ninyo ang pag-ibig sa Diyos. Sabagat binibigyan diin ng Panginoong Hesus, mas mataas ang pagmamahal sa kapwa kaysa sa mga handog na alay. Sapagat napakalinaw naman ang sabi ng Panginoon, hindi ko gusto ang alay. Ang gusto ko ay ang inyong mga puso. Kawawa kayong mga Pariseo. Bakit? Gusto nila ay mga tanging luklukan. Ito yung mga tinatawag nating mga taong entitled. Ayan. Pag dito sa may harapan, dito kayo. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Tandaan ninyo, pinagpupugayan kayo ngayon. Pero dadating ang panahon, ano mangyayari sa kanila? Mamamatay din. Pag namatay tayo, maaalala ka pa ba? Hindi. Ano sabi ng Panginoong Hesus ay para kayong mga libingan na walang tanda at inaapakan na kayo. Ano sinasabi din ng Panginoon? Huwag kayo masyadong mayabang. Bakit? Mamamatay din kayo. Di ba ga? Lahat ng ipinagmamalaki natin dito, pagdating ng kamatayan, iiwan, hindi lang iiwan, kakalimutan tayo. Totoo yan.
Kasi kapag ang tao may ugali ng kayabangan, gusto lagi ang pinagpupugayan, kapag yan ay wala na, para ka na lang, excuse me for my term, dumi ng hayop. Iiwasan ka na lang. No? Gagano yung baho, hindi ka napapansin. Ganun ang mangyayari. No? Ito sinasabihin ng Panginoon, magpakababang loob tayo. No? Hindi yung lagi kang entitled. No? Kasi ganito ka ganun, mali. Ayaw ng Diyos ng mayabang. Sapagkat wala namang ika tayo may pagmamalaki sa Diyos. No? Yang talino natin, galing natin, hindi galing sa atin yan. Yan ay galing pa rin sa Diyos. Kahit na ikaw ang pinakamatalino sa lahat ng tao, still, you are a human being. Na yung talinong iyan ay hindi galing sa talino nating lahat, galing sa Diyos. At nasumbatan din ng Panginoong Hesus, ang mga dalubhasa sa kautusan. Bakit? Kayo, mga dalubhasa sa kautusan, ipinapapasa ninyo ang inyong mga daladalahin. Mabibigat pa. At bakit nyo ipinapasa yun sa kanila? Ay kami nag-aaral ng salita ng Diyos. O dapat ang aming isip ay nakatutok sa pag-aaral ng Diyos. Ano sabi? Kawawa din kayo. Ay nako, ay gagamitin natin ang salita ngayon. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila, napaka-impokrito ninyo. Ang galing yung mangaral, subalit yung tulungang magdala ng inyong mga bibigat na dalahin, hindi nyo man lang matulungan. O di ba ga? Ito yung sabi ko kanina, buntot mo, hila mo. No? Madaling magturo. Napakamadaling magturo. Diyos ko, sa ulo mo lang yung Biblia. Pwede ka na nga magturo Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang pagsasabuhay nito. Sapagkat ang buhay ko at ang buhay natin ay mga bukas na libro. Tayo ay mga librong buhay. Bakit? Sapagkat mas marami ang nakikita sa buhay ko kaysa sa mga sinasalita ko. Kasi ang mga tao sa panahon natin ngayon, matalino na rin yan. Nauungkot nga ang mga buhay-buhay natin, hindi natin namamalayan Di ba ga? Kaya ang pinakamagandang paalaala ng Panginoong Hesus, yung aking buhay ay maging isang bukas na libro. Bakit bukas sa libro, Pater? Sapagkat nakikita nito ang pagsasabuhay at pagsasabuhay ng mga turo at aral ni Hesus. Sapagkat kung mga buhay natin ay walang pagsasabuhay na nangyayari, para tayong libro, pero nakasarado. Bubuksan lang kapag kailan, tapos sarado uli. Diba? Walang silbi. No? Napakaganda ng paalaala ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma sa ating unang pagbasa. Sabi ni San Pablo, huwag nang matigas ang ulo ninyo. Huwag nang matigas ang ulo ninyo. Bakit? Kasi kapag nagiging matigas ang ulo ng tao, sino napapahamak? Tao. Ako. Tayo. No? Kaya tinan nyo, anong ibig sabihin kapag ang tayo matigas ang ulo? Hindi marunong sumunod. At ang tao na hindi marunong sumunod ay mayabang yan. Yan yung totoo yan. Yung sinasabi sa atin ng unang pagbasa. Kaya ako'y pinapaalalahanan ng unang pagbasa, kung matigas ang ulo mo, matutong sumunod. No? Bakit? Sapagkat sa taong marunong sumunod, maraming kabutihan na nangyayari sa kanya. Subalit kapag ang taong ito, pinipili lamang ang kanyang gusto niyang makamit lamang, ginumagapang para makuha yung gusto, hindi pinagpapala ng Diyos yan. Bakit? Sapagkat kayo may natatapakan ng ibang tao. At ang Diyos ay galit sa gayaan. Bakit? Yan ay kawalang katarungan. No? At ito pinapaalala sa ating mabuting balita ngayon. No? Tayo'y tinatawag ng mga Kristiyano. Pero sana wag lang tayong Kristiyano sa pangalan. Kundi tayo ay Kristiyano sa gawa. Alam mo na, napakaganda sapagkat yung isang bagong magiging doktor ng simbahan, si Saint
John Newman, no? John Newman ba? Henry Newman, si Henry Newman, no? Yung English saint, gagawin siyang doktor ng simbahan, doctor of the church, come November 1, no? At sa kanya, no, sa kanyang katuruan, binigyang diin niya ang gawain ng konsensya. Si Cardinal Newman, sabi niya, ang konsensya, yan ang magtuturo sa buhay ko't buhay natin ng tama at hindi dapat gawin. At tinan ninyo, kapag sinusunod natin ang konsensya natin, napapahamak ba tayo? Hindi. Subalit kapag hindi na natin pinakinggan ng ating mga konsensya, iyan ang ikapapahamak natin. Ano ibig ko sabihin? Nakita mo na halimbawa, no, nag-e-exam. Yung katabi mo magaling sumagot. Sasabihin ng konsensya mo, huwag mong tignan, sumagot ka. Sasabihin ng konsensya yan. Pero kapag hindi natin nakikinig sa konsensya natin, no, titingin ka sa tabi, yan, no, kung kokopya. Oh, may pera dyan. Hindi sa iyo. Anong sabi ng konsensya? Huwag mong galawin yan, hindi sa iyo yan. Pero kapag hindi niya pinakinggan ang konsensya niya, kukunin niya to, itatago. Bakit? Finders keepers, keepers winners, finders losers. Tamo. Kaya tinan niyo sa paligid natin, kaya maraming napapahamak ay. Kaya maraming nagnanakaw, bakit din nakikinig? Sa kanilang mga konsensya. Tandaan natin ang sinabi ng unang pagbasa sa sulat sa mga taga-Roma, mayroong parusa ang Diyos. Do not wait for the punishment of God. Kasi walang natatago sa Diyos. Lahat ay alam niya. No? At yun ay magandang matututunan natin kay Santa Teresa ng Avila. No? Isa siyang reformist ng Order of Carmel. No? Siya ang foundress of the Order of Descalzed Carmelite o OCD. At nung nireforma niya ang Carmelite Order, matanda na siya. Pero kasi nung panahong yun, nasyak siya kasi nung bata pa siya, gusto niya talagang maging madre. Pero nagulat siya sapagkat dun sa Carmel Monastery of Incarnation, nung hindi pa siya humihiwalay, ang daming madre, 200, mahigit, Diyos ko po, ang dami nilang madre sa loob. At ang mga nadoon, hindi na baka sa mga babae, sila yung mga may kaya sa buhay. At ang nasyak pa si Santa Teresa sapagkat yung mga madre sa loob ng kumbento ay may mga maniwala kayo sa hindi, may yaya. Ay kasi mayaman prinsesa yung pumasok. Ay mautusan mo ba yung maglinis ng koridor? Hindi man So mautusan mo ba mahugas ng pinggan? Hindi. Sinong gagawa? Di yaya. Kaya nakita dito, tsaka napaka-lax. Pag sinabing lax, napakaluwag ng buhay pananalangin, napakaluwag ng buhay pag-aaral. Pag may bisita, lahat ay naglalabasan. Hindi na konsepto ng buhay monasteryo. Kaya siya'y umalis, kasama ang ibang mga madre at kanilang sila'y nagtatag ng isa pang Carmelite Order, yung Descalzed. Pag sinabing Descalzed, walang sapin sa paa. Kaya ang mga madre, mga mongha, pati mga friars, nakasandals. Bakit? It's a sign of their detachment to the world, kaya Descalzed. At hindi lang yan, binigyan din ni Santa Teresa Santa Teresa de Jesus, tawag namin kami mga Carmelite, sila madre, ang emphasis on silence and prayer. At yun sa mga monasteryo ng mga monghang Carmelite, tahimik. Bakit? Sapagkat yan ang gustong reforma ni Santa Teresa. Kasi the more we be quiet, the more we be focused to Jesus. At sa kanya, ang pinakamadaming madre na ang 21 sa community. Hindi pwedeng lalampas doon. Kasi nga mahirap mag-govern. Kasi gawa nakita niyo sa kanyang Carmel, 200. Di ba ang dami? At itong reforma,
ni Santa Teresa ay talaga naman madami siyang dinanas na hirap, no? Siya nga ay pinapunta sa Inquisition nung panahong yun. Pag sinabing pinatawag sa Inquisition, alam na ang iyong kalalabasan. It's either condemn o patayin ka, ibibitin ka, irehe ka, no? Pero yun na may napagtagumpayan ni Santa Teresa de Jesus. Alam ni Santa Teresa na mahina tayo, no? Napakaganda. Idol na idol ko tong santang ito eh. Kasi ang taas ng kanyang common sense, yung kanyang common sense, no? Kaya sabi niya, in order for us, no, na maging maayos ang buhay natin, ang ganda na sinabi niya, God alone suffices. Sapat ang Diyos. Alam ng Diyos na mahina tayo. Alam Diyos na makasalanan tayo. Pero bakit tayo lalayo sa Kanya? Mas kailangan natin ang grasya niya upang magkaroon ng pagbabago sa sarili ko at sarili natin. Kaya sabi nga ni Santa Teresa, ang sino mang nasa Diyos hindi magkukulang. Tama. Yan ang kailangan natin sa mga panahong ngayon. Maganda ang paalaala ni Santa Teresa de Jesus. Ang sino mang nasa Diyos, hindi magkukulang. Lahat ay magiging sapat. Kaya kanina tayo aasa sa Diyos. Sa Diyos, huwag kang aasa sa mundo. Huwag tayong aasa sa sarilong talino natin. Hindi. Mawawala yan. Umasa tayo sa Diyos. Sapagkat ang tulong ng Diyos ay hindi lamang panlabas, kundi pati kaloob-looban. Kapag nasa sa Kanya ang Diyos, hindi siya isip ng masama. Hindi siya magnanakaw, hindi siya magdadarambog, hindi siya manloloko ng kapwa. Kasi sapat ang Diyos, alam niya hindi magkukulang eh. Sana yan bitbitin natin ngayon. Huwag na tayong maghintay pa na sabihan tayo ni Jesus, kawawa kayo. Kasi pag sinabihan tayo ng Diyos, kawawa kayo, parusa na yun. Sana yung mga turo't aral ni Jesus ay hindi lang basta hanggang pakikinig lamang, kundi mayroong pagsasabuhay. Sapagkat katulad ni Santa Teresa de Jesus, ang mga turo't aral ni Jesus ay hindi lamang naipangaral sa pamamagitan ng salita, kundi naipakita niya sa kanyang buhay kabanalan. Yahari naman sa pagpapatuloy natin banal na misa ngayong gabing ito, yan ang hiling ko sa Diyos. Huwag tayong sabihan ni Jesus, kawawa kayo, bagkus ang sabihin ng Panginoong Jesus, pinagpala kayo. Amen. Nagsama-sama tayo bilang bayan ng Diyos, may pananalig natin dalhin sa harap ng Ama ang ating pangangailangan, umaasang pakikinggan niya ang ating mga kahilingan, ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa pamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatanggap ng suporta at kasiguruhan mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig
at laging maglingkod sa iyo ng may kabutihang loob at katapatan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na pinaghandugan ni Santa Teresa ng paglilingkod niyang iyong kinasihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa namang hinagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inibot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan,
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Saluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Manalangin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala, pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Hangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagpagsalo mo sa pagkaing iyong bigay, ang tapat mong angkan. Gawin mong alinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa, kami lagi masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pagbati sa mga orden of the Order of the Scots Carmelites sa pagdiriwang ng aming minamahal na tagapagtatag ni sa Santa Teresa de Jesus. At ngayon, dinibuwan ng Santo Rosario, tayo pinapaalalahanan na ngayong buwan ito, palagi magdasal ng Santo Rosario. At yan din ang hinihiling sa atin ng Santo Papa, na ngayong buwan ng Oktubre, magdasal tayo ng Santo Rosario para sa kasamaan. Magdasal tayo ng Rosario para matigil ang gera, matigil ang kasamaan. Nakita na natin ang naging bunga ng pagdarasal sapagkat nagsimula ng ceasefire sa may Gaza Strip. Magdasal pa tayo sapagkat marami pa tayong mga kailangang ipagdasal. Na may awa ang Diyos. Kaya magdasal ng Santo Rosario. Sapagkat sabi ni Father Patrick Peyton, the family that prays together, it stays together. Kailangan magbuklod-buklod ng pamilya ngayon. Sinisira na tayo ni Satanas. Kailangan magbuklod-buklod muli. And a world at prayer is a world at peace. At isama ko na rin, hanggang bukas na lang po sa amin sa Bureau of Fire Protection ang pilgrim image of Our Lady of Manawag. Nasa amin po dito sa may Agham Road na ngayon ni Senator Mian Defensor Santiago Avenue. Siya po ay mananatili hanggang bukas sapagkat pagdating ng Biyernes, siya po ay aming ihahayo na at sapagkat siya ay babalik na sa kanyang tahanan sa Minor Basilica and National Shrine of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag, Pangasinan. Kaya kayo may oras, kayo makadaang bukas sa aming chapel na doon po ang imahe ng Mahal na Birhen ng Manawag. Sumayin niyong Panginoon at sumaiyo rin. Palain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.